Bantay Boto 2025. Pasok ang 14 na party list groups sa survey na isinagawa ng Okta Research noong nakaraang buwan. Base sa pinakahuling tugon ng mga survey ng Okta noong February 25 hanggang 28, ang mga nangungunang party list ay inaasahang makakakuha ng isang seat sa Kamara para sa 2025 election. Kabilang po sa listahan ang 4P sa may 5.74%, ACT CIS sa 4.83%, GP o Galing sa Puso na 3.88%, Tingog Party List, Ako Bicol, Uswag Ilonggo, Duterte Youth, FPJ Panday Bayanihan, Nanay, Senior Citizens at ang Probensyano Party List, Abono Party List, Tupad Party List at PPP. Ayon sa Okta, sa 155 party list groups na naglalaban-laban sa pwesto, ang nangunang 14 na grupo ang nakakuha ng mahigit 2% na suporta ng masa. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 Filipino adults, edad 18 pataas at may margin of error na plus-minus 3%. Nangampanya sa mga vote-rich provinces ang alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial candidates itong weekend. Noong Biyernes, nagtungo ang alyansa sa 13 Martires City, Cavite, habang noong Sabado naman nangampanya sila sa Santa Rosa City sa Laguna. Sa parehong campaign rally, tila hindi na ini-endorso ng Pangulo si senatorial candidate Amy Marcos. Alamin ang iba pang detalye ng balita kay Jomar Villanueva. Jomar! Ani sa mga nakalipas na campaign rally ng alyansa, hindi na binabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na bahagi ng 12 senador na kanyang ine-endorso para sa 2025 midterm elections. Hindi na rin dumadalo si Amy Marcos sa mga campaign rally ng alyansa na ginanap partikular sa Leyte, Cavite at Laguna. Kasunod yan ng pag-aresto ng International Criminal Court sa tulong ng Interpol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa crimes against humanity kaugnay sa mga pinatay noong drug war. Ang tanong, may lamat na ba sa relasyon ng Pangulo at ng Senadora? Ayon kay Navotas Representative at Campaign Manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na si Toby Chanco, hindi pa opisyal na tinatanggal si Amy Marcos sa alyansa. Pero kung ang senadora ang tatanungin, okay lang umano sa kanya kung aalisin na siya sa alyansa, bagamat hindi pa niya nakakausap si Pangulong Marcos Jr. Mababatid naman na nagkasa ng Senado ng investigasyon hinggil sa pag-aresto kay Duterte ng ICC. Si Senator Amy Marcos mismo ang nanguna sa investigasyon para malaman kung may kapabayaan ba ang Administrasyong Marcos Jr. Jomar Villanueva, Newsline. Salamat sa detalye ng ulat na yan, Jomar. Samantala, hiwalay na nangampanya nitong weekend sina senatorial candidates Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Sa Dumaguete City, Negros Oriental, nangampanya nitong Sabado si dating Senator Kiko Pangilinan na nangakong hahanap ng solusyon sa nangyayaring rise sa inflation sa bansa. Habang sa isang public market sa Bataan naman, nanuyo ng botante si dating Senator Bam Aquino. Sinabi ni Aquino na magiging tinig siya ng mga market vendor kapag nanalo ulit sa senador.